Sa isang lumang ospital sa Maynila, may isang kwarto na kinatatakutan ng lahat, ang silid 402. Marami ng pasyente ang dinala roon, ngunit kakaunti lang ang lumabas ng buhay. Sinasabi ng mga matatandang empleyado na may isang babaeng kaluluwa na nagpapakita sa mga may sakit. Kapag nasilayan mo siya, hindi mo naabutin ang umaga. Dumating si Ray, isang bagong nurse, na hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Sa unang gabi niya sa duty, naitalaga siyang magbantay sa isang matandang pasyente sa silid 402. Wala siyang takot na pumasok sa kwarto, hindi alintana ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa loob. Tahimik ang paligid, tanging mahihinang tunog mula sa makina ng pasyente ang maririnig. Habang sinusuri niya ang vital signs ng matanda, napansin niyang nakatingala ito sa kisame, tulalang-tulala. Nang sundan niya ang direksyon ng tingin nito, wala naman siyang nakita. Ngunit isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanya, parang may ibang presensya sa loob ng silid. Maya-maya, unti-unting lumamig ang hangin. Biglang bumukas ang ilaw sa banyo, at mula sa madilim na sulok ng kwarto, may aninong gumalaw. Mabilis niyang nilingon ito, ngunit wala siyang nakita. Tumigil ang kanyang paghinga nang biglang sumara ang pinto ng kwarto ng mag-isa. Sa salamin sa tabi ng kama, may lumabas na imahe, isang babaeng nakaputing gown, may mahabang buhok, at walang mukha. Dahan-dahan itong lumapit sa pasyente, inilapit ang bibig sa tainga ng matanda, tila may ibinubulong, napako si Ray sa kinatatayuan. Nang ibaling niya muli ang tingin sa pasyente, namutla ito, nanlaki ang mga mata, at biglang tumigil ang paghinga. Mabilis siyang lumabas ng kwarto upang humingi ng tulong, ngunit pagbalik niya, wala na ang babae sa salamin. Wala na ring buhay ang matanda, kinabukasan, nagbitiw si Ray sa trabaho. Ngunit bago siya tuluyang umalis ng ospital, isang malamig na bulong ang dumaan sa kanyang tenga, isang pamilyar na tinig.